Itong video na to ay in line with my previous videos of School of Thoughts in Criminology or yung mga teorya sa pag-aaral ng kriminolohiya. Nabanggit ko doon yung improvement, bibigay ng hustisya sa isang tao na nakakumit ng crime from demonological, classical, neoclassical, and positivist school. Gusto ko lang pa ibigyan ng credit yung mga founders and pioneers ng pag-aaral ng criminology dahil kung wala sila, mananatili pa rin tayo dun sa trial by ordeal or trial by combat. Dahil ang isang tao noon, pag pagsuspetsahan siya na siya ang nag-commit ng krimen, maaari siyang mabigyan ng parusa ng kamatayan. Isipin mo ngayon, hindi siya maganda at hindi siya makatao. From demonological, from classical, to neoclassical and positivist, na nagkaroon tayo ng major improvement sa pagbibigay natin ng hustisya or pag-undergo ng isang suspect sa justice system noon. At hanggang ngayon, sa present time, tayo ay nagpapasalamat dahil kung wala yung pundasyon na yon, wala yung pioneers of criminology, yung criminal justice natin ngayon ay sobrang gulo. Isipin mo na pagsuspetsahan ka na ikaw ang nag-commit ng crime, or let's say si Pedro na pagsuspetsahan na siya yung nagnakaw, kailangan niya dumaan sa trial by ordeal, at pag yung trial by ordeal na yun, positive na nagkaroon siya ng, halimbawa nagain niya yung sugat, yung blisters, ibig sabihin, patay siya. Kasi yun ang basihan noon, nung unang panahon, para ikaw ay masabing guilty beyond reasonable doubt. Yun po talaga, pinaglaban ng mga pioneers and founders of criminology, yung mga sistema noon na hindi makatao. Di patungkol sa pag-aaral lamang ng baril o pagiging mayabang or pagiging maasbag kapag suot-suot mo na ang iyong uniforme. Dahil sinabi ng aming review lecturer noon, nung kami nag-undergo pa ng lecture, sobrang laki ng sakripisyo ng mga taong itinaguyod ang justice system natin ngayon. Lalo na yung mga nag-create or nagsulong ng reformation and rehabilitation ng mga offenders natin. Sila ay naglaan ng malaking pera, ng pagod, ng oras, para mapaayos ang hustisya natin or yung justice system natin ngayon. Pati ang pagtrato ng mga offender sa loob ng selda. Kaya ulitin ko, kung ikaw ay isang criminology student ngayon at nagbabalak maging isang criminology student, tandaan natin na ang pag-aaral ng criminology ay hindi patungkol sa pag-aaral lamang ng baril at sa pagiging maangas kapag suot mo na ang iyong uniforme sa eskwelahan o sa labas man ng eskwelahan. Ang pag-aaral ng criminology ay aaral ng pagiging patas sa society o sa patuloy na paglaban sa karapatan ng bawat isa. Paglaban para sa hustisya ng biktima at sa karapatan ng isang taong nasasakdal. Ayun lamang, sana malinaw po tayo dahil marami akong nababasa na comments patungkol sa mga criminology students na mayabang daw, maangas, walang alam. Pero sa totoo lang, hindi ko naman sila masisisi dahil tama nga, mas madaling magkomento sa mga bagay na hindi mo alam kaysa sa mga bagay na alam mo. Kaya dyan sa mga criminology student, aspiring registered criminologists at registered criminologists na katulad ko, patuloy po natin ipaglaban ang pag-aaral ng kriminolohiya. Dahil tunay nga na sobrang laki ng ambag natin sa society. Ayun lang, kung gusto niyo yung mga gantong type ng content, pwede kang mag-comment dito, and pwede kang mag-suggest kung ano yung gusto mong marinig or malaman, at pag-aaralan ko, ibabahagi ko sa inyo. Thank you and God bless.